Here are the signs na ikaw ay isang people pleaser. The first sign that you are a people pleaser, if you are over-apologizing. What do I mean? Over-apologizing means that kahit hindi mo kasalanan, even if it's not your fault, you are always saying sorry. Nag-sorry ka, kahit hindi mo naman talaga may kasalanan. So, even if wala kang kasalanan, yun nga, lagi ka nag-sorry na kahit minsan, pag early pa lang, halimbawa, can I talk to you or may oras ka ba? Like, pwede magpa-help, sorry sa abala, para ganon. And minsan, yung, kasi feeling mo, burden ka, feeling mo, nastorbo ka, or nakakastorbo ka. So, ayun. And minsan, yung ano ba, parang simpleng, parang may banggaan, or parang may conflict, ikaw yung nag-sorry kahit hindi mo naman talaga ikaw yung may kasalanan, ganun. So, ayun, kasi nga, feeling mo, minsan, burden ka. So, ayun. So, next time, minsan, sabihin mo na, imbis na sorry for abala, sorry for disturbing you, sabihin mo na lang is, thank you for your time, thank you for taking time and effort for me. So, ayun. And, kung hindi naman sa parang ikaw yung nang-i-storbo or nakaka-storbo ka or feeling mo, ganun, think of kung ano yung nagawa mo. So, isipin mo kung ano ba yung nagawa mo. Baka mamaya hindi naman talaga ikaw yung may kasalanan. Parang yung nga na-train ka lang na ay mag-sorry ako. So ayun. Sorry sa umpisang ano ko mga kung ayawan doon. Pinilit ko pa di ko naman talaga kaya yung ano yung parkour na yun. Oh my goodness. Anyways, second sign na ikaw ay isang people pleaser kapag hirap kang magsabi ng no. Yung pag mayroong kailangan sa'yo, limbawa, pwede ka bang maabala mamaya or pwede ka ba mamaya may pupuntahan lang tayo or pwede ba magpatulong or tara gala tayo. Simpleng gala or may gagawin kayo like tara laro tayo ng ML or laro tayo chess or basketball tayo or anything na ano. Pag sinabihan ka ng ganun, you are always saying yes even if you have time or you have something to do, meron kang pinagkakabisihan. Since, yun nga, people pleaser ka nga, palagi ka nag-yes sa kanila, even if you're not available, even if you have something to do, even if busy ka, or ayaw mo lang talaga, no other reason but you don't want to be included with that activity or with that gala. Yung di ba, parang, ay, wala naman akong gagawin ngayon, parang gusto ko lang magpahinga, or parang ayaw mo lang talaga pumunta, parang me time or ano, anything na reason mo. So, kaya minsan ganun tayo kasi iniisip natin yung mararamdaman nila like, hala, ma-disappoint ko sila or ano kaya mangyayari, 'di ba? Na ano, na baka mamaya di na kami bate or di na kami magkaayos, parang ganun. So, train na yung utak mo na you are gonna you're gonna always yes to them even if you have something to do, even if you're busy or even if you don't want to attend such a thing or such, you know, parang me time or anything na gusto mo, but since you're a people pleaser, you want to be included with that because you're thinking what others might feel if you say no. Like, ala, baka mamaya out na ako sa grupo namin or di na kayo magkaibigan or baka na-disappoint ko sila. So, ayun. So, next time, check your schedules. Tingnan mo if you are available with that time. Tingnan mo yung mga gagawin mo. Like, halimbawa, kung you are estudyante, check your schedules kung may pasok ka ba that time or even if wala kang pasok that time, check your activities. Baka meron ka pang projects or assignments or any schoolworks na gagawin. Or even if wala kang schoolworks,
check mo yung mga dapat gawin niya sa bahay nyo. Check if meron ka pang something to do with that. Example, you are gonna wash your dishes, or you're gonna cook for your family, you're gonna wash your clothes, maglalaba ka, or mag-iigib ka, or anything, like mababantay ka ng kapatid mo, or anything na trabaho. So, check your schedules, check your activities, baka mamaya meron kang gagawin. Or even if you don't have something to do, if you don't want to be included with that activity or gala, then okay na naman mag-no. Di naman yun sign ng nare-reject mo. It's just that you're having your me time, or gusto mo lang ikaw muna yung mag-isa, like ayaw mo muna ng merong ibang kasama, parang ganun. And yeah, stop thinking about what others might feel to you. It's a normal thing. Normal lang naman na mag-no ka. Kasi hindi naman dapat always available tayo sa ibang tao. And may iba rin naman taong ganun eh. Like, lahat naman tayo eh. Di ba? Minsan kailangan natin mag-no for our own goods. Even if, yun nga, pulit na lang ako. Naging cliche na ako na even if wala naman tayong gagawin na iba. So, ayun. So, if you don't want to be included, don't attend or don't come with that. We just want some me time. Ganun. The next sign is nag-over-explain ka. Example, if tinanong ka, available ka ba ngayon? Pag sinabing ganun, even if ang kailangan lang sa'yo is yes or no na sagot, pinahaba mo, ina-elaborate mo. Kasi minsan, naisip natin, ay, tatanungin din naman ako eh. So, parang isahan na lang ganun. So, ayun. And it's just that, parang na-train ka na to answer na hindi lang yes or no. Kasi diba minsan, yun nga, yes or no lang naman, pero nag-over-explain ka, yung sasabi mo agad yung reason. Available ka ba? Hindi eh, kasi may gagawin pa ang school works eh. Kasi diba minsan, tinatanong tayo, okay ka lang ba? Or, yun nga, may gagawin ka ba ngayon? Meron akong gagawin. Ano yung mga gagawin mo? School works, parang ganun. And hindi lang siya about doon, like, ano ba, minsan takot tayo ma-judge, like, okay ka, ay, okay lang. Ano bang, okay ka lang ba ngayon? Or available ka ba today? So, minsan, nagsasabi ka ng no, at minsan, kahit simple no or yes lang naman yung sasabi. Kasi minsan, baka mamaya, naiisip na natin, ano kayo sinasabi natin sa akin, or ano, kumbaga natakot kang mapagalitan, natakot kang ma-judge, or ma-misunderstood ka na ibang tao. Kaya nag-over-explain ka na, even if a simple yes or no yung sagot is, yun nga, nagsasabi ka ng iba, in-explain mo na agad yung sarili mo, ganun. Kaya mo nagagawa yung ganun kasi feeling mo dapat hindi to say to them na valid yung reason mo why you're not attending that, or why you don't want to be included with that activity. Parang you need to always prove na valid yung reason mo, ganun. By doing that, nagka-anxiety ka, naubos mo yung sarili mo, napapagod ka. So, next is to train yourself to just say no or yes. Yes! Sorry. Magsabi ka lang ng simple no or yes, yun lang. Wala nang iba. Next time that you are a people pleaser, if you're tolerating the disrespect just to keep the energy, or just to keep the just to keep the peace. What do I mean by that? Yung parang pag naiinsulto ka na, or inaasar na yung securities mo, pinapoint out na yung securities mo, like, halimbawa, ang liit na ito niya, no, or parang maging clown lang sila, na sinasabi na sa insecurities mo, yung pinagtatawa na insecurities mo, like, ang pangit na ipin nito, hindi maganda ipin niya. So, just to keep the energy na masaya, you are trying to... No, you're not trying. You're not just trying. You are just, being... Wala ka lang pakialam. Like, hindi ka nag-speak up. You're just being listening. You're just being a listener to them. Na kahit tinatawanan ka na, okay lang sa'yo,
Para hindi ka masabihang KJ or hindi ka masabihang Killjoy. Yun nga, pares lang yun. And the effect of that is, they know na okay lang sa'yo or sa pagkakaalam nila kasi nakikita nila sa'yo na nakangiti ka or nakikijamming ka lang sa pagtatawa na nila, sa pagtatawa nila, ganon. Kaya akala nila okay lang sa'yo kasi tumatawa ka, nakangiti ka nga eh. Kasi ayaw mong ano yung energy, ayaw masira energy or baka kasi naisip mo pag nag-speak up ka, ayokong mag-speak up kasi may sira ko yung mood, may sira ko yung energy. Ang saya-saya na namin eh. Tapos may sira ko la energy. Or ang iniisip mo is iwan ng kanila, may kapag FO sila sa'yo kasi ang KJ mo or ano. Actually, singit ko lang, buti hindi ako dumaan sa pipe na yun. Kasi kung hindi, babalik lang ako, my goodness. Or lumaki ka sa environment na okay lang na pinagtatawan niyo yung securities, okay lang na iniinsulto or okay lang yung mga disrespetuhan ang pinagsasabi ko. Basta okay lang yung mga disrespecting kineme. You know, okay lang to speak up if talagang feeling mo na sumusobra na sila, like below the belt na talaga. Okay lang naman yun. Okay lang na mag-speak up ka. Kasi nasasaktan ka na eh. It's not normal anymore. It's not funny. Or even if sa tingin nila funny sila, okay lang mag-speak up. Kasi if you don't want to speak up or kung hindi ka mag-speak up, ang magiging effect nito sa'yo, mababa confidence mo, lalo yung security mo, ganyan. Or pag ininsulto ka or pinagtatawanan ka na, ang akala nila okay lang sa'yo, which is yung kanina ko pa sinabi. Speak up. Or if you can't speak up, just poker face or iyuko mo yung sarili mo or anything na parang to say na hindi na okay yun. Halimbawa, yumuko ka or pretend na umiyak ka or if ayaw mo ng poker face or empty face, sumimangot ka para to show them na hindi na okay yung ginagawa nila sa'yo. If you can't speak up, do that. Be silent, not to join their pagtawa. You know, in life, we can't please everybody. Accept the fact na we can't please everybody. Yes, it might be hurtful or painful. Nakita mo yung sarili mo sa signs na to na, yun nga, so people pleaser ka, nakita mo sarili mo na people pleaser ka. Kasi minsan, takot kang ma-reject, nag-guilty ka pag nag-no ka or kung ano man yung nakita mo sa dito sa tinatalakay natin ngayon. Or ayaw mo ng gulo, so pinipili mong just na maging tahimik ka na lang or palaging yes, ayaw mo na mag-no sa mga nangyayari sa buhay mo. So, ayun. Or sa mga gala, di ba? Ang epekto nito sa'yo, sa labas, akala nila understanding ka, syempre naiintindihan mo kaya nga kung sa kanina na ay okay lang na mabastos ako, okay lang na mabastos siya, okay lang na magtawa insecurities niya kasi naiintindihan niya na naman ako or akala nila selfless ka kasi ayun nga, palagi ka namang yes, ayaw mo mag-no kahit na madami kang gagawin pa, hindi mo sa school, sa trabaho or ano, or kahit man wala kang gagawin. And feeling nila, it's not just ano din eh, yung parang sa mga gala-gala, like if mag-open up sila sa'yo na, pwede ba mag-open up sa'yo? So, akala nila caring ka, or ano, you are easy to get along with. Yes, sometimes, sabihin natin yes, totoo to, na understanding tayo or selfless tayo. Sometimes, sa totoong apat na sinabi ko, pero mag-set ka ng boundaries, mag-set ka ng limit. Totoo na you're easy to get along with. Totoo na naintindihan mo sila or maunawain ka. Totoo na minsan selfless ka. Minsan, totoo na ikaw ay caring. Pero, just set boundaries. Kasi sa mata ng iba, positive. Positive ka lang. Pero sa loob mo, ikaw sa loob mo,
nagkakaroon ka na ng anxiety, nagkakaroon ka na ng mga mental health issues like anxiety, overthinking, nag-overthink ka na sa reaction ng iba, or napapagod ka na emotionally, nawawala mo na yung sarili mo. Nasa sobrang pagiging okay mo sa lahat, or ano yun nga, dahil people pleaser ka, nawawala mo na yung sarili mo. Minsan iniisip mo na tuloy na, ano ba talaga gusto ko, saan ba talaga ako comfortable, or ayun, kumusta ka? Ako naman, kamusta ba ako, di ba? Nawala mo na yung sarili mo just for others' sake. So, if you don't want to be a people pleaser anymore, meron ako mga tips sa'yo for you not to become a people pleaser. Una is to practice or to set boundaries. Even if small boundaries lang, don't always be available for someone. Set ka ng boundaries na tingnan mo yung schedule mo, or kung okay lang ba sa'yo yung gagawin, and say like pass mo na ako dyan, or busy ako ngayon, or hindi ko kaya today kasi meron kang ano, or kahit lang ano, any other reason, ang cliche na nun. Or pag tinanong ka ng yes or no lang yung sagot, pause before answering. Ask yourself, okay lang ba talaga ako dito? Di ba? Or takot lang nga ba ako tumanggi? Third is separate kindness from self-sacrifice. Being kind doesn't mean you need to sacrifice or you need to abandon yourself. Sometimes, okay lang bumawi ka sa ibang oras, sa ibang araw, sa ibang pagkakataon. Kasi if you can't talaga sa araw na yon or sa oras na yon, magsabi ka ng no. Being kind doesn't mean you're always available, or sa mga binanggit ko kanina. Okay lang na maging understanding ka, okay lang na maging mabait ka, caring ka, while still having boundaries, you know. First is, get comfortable, or sanayin mo yung sarili mo na mag-comfortable sa pag-disappoint na iba. It's not in a bad way na disappoint ka talaga ng iba. What I mean is, like halimbawa, mag-speak up ka. Sirain mo yung energy kapag na-insulto ka na or napagtataw ng securities mo. Kasi syempre, hindi naman okay sa'yo tapos di ka mag-speak up. So you need to ruin the energy minsan para maging comfortable ka or para maging okay ka. Kasi no matter how kind you are, some people will be disappointed talaga. Meron ka may disappoint. Habang syempre nabubuhay ka, di ba? And last is, don't let guilt kill you. Okay? Choose yourself over guilt. Okay lang. Huwag kang mag-guilt if pinili mo yung sarili mo. Sometimes you need to choose yourself for your good being or well-being. Choosing yourself sometimes isn't selfish. It's respect to yourself. In life, you can't please everybody. You can't please everyone. Meron talagang hindi mo ma-please sa tao. Just to set an example, just look at the artists. Especially Beanie. Why in-example ko yung Beanie? Because Beanie is, kind. Diba? Kahit wala naman silang ginagawang masama, binabash sila ng mga tao. Hindi nila na-please ang lahat ng tao. Hindi to para i-promote ang Beanie, but for you to be aware na hindi talaga lahat may please ang tao. You can please everybody, and that's normal in life. Kasi by pleasing people, naisira mo yung sarili mo. So, for you to mag-heal, choose yourself. Okay, normal lang yun. Choose yourself. So, I hope na meron ka natutunan for today's video. Sorry kung medyo magulo pa ako kasi di naman ako tulad na ibang mga motivational speaker or nagbibigay ng tips ng ibang content creator na fluent na sila or I'm just a beginner, okay? Beginner lang naman ako. But I'm trying to give my best
to do my best para magbahagi ng knowledge ko based sa nakikita ko sa social media and sometimes based on my experience. Again, sorry if medyo magulo, maraming cliche na part, but sometimes yung mga cliche na yan, it's not um, just cliche na part, but just to emphasize things. May pag ganun. Pero anyways, don't forget to like, share, subscribe, hit the notification. That's all for you to be always updated on future videos. Say God bless. Abangan nyo, marami pa tayong mga psychological topics. Kasi nag-aaral po ako psychology. Wala pa po akong pasok by the way and I'm just a freshman, but yung mga psychological topics na gagawin ko is based on my experience and based sa mga nakita ko online din. Syempre, sometimes we don't need to we don't need to get through things just to learn, 'di ba? Okay, sometimes we need to listen to those people na meron ng experience from bad things or bad experiences. Hindi mo kailangan pagdaanan ng lahat. Pwede kang matuto through pakikinig.